Espiritu Santo. Amen. 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 Glory to God, glory to Christ Jesus. Sige po, pumalakpak po tayo ng malakas para sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang lahat po ba ay handa na? Amen. Amen. At sige po, tayo na po tayong lahat at itaas po natin ang ating mga kamay bilang at damhin natin ang presensya ng ating Diyos sa mga sandali pong ito. Yes, oh hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. We worship you. We give you thanks. We praise you. We honor you for your God. We are gathered here in your presence. In Jesus' name. Yes, oh Lord, we are here to God, to praise and worship you. Oh, hallelujah. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Amen. Sige po, pumalakpak po tayong muli para sa ating Diyos na buhay. Handa na po ba ang lahat Amen. sa darating na Kapaskuhan? Amen. 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 Kaya Merry Christmas sa ating lahat. Merry Amen? Christmas. Kaya, sige po, ihanda po natin ating sarili para po sa ating pagpupuri at pagsamba. Tayo po ay aawit at sasayaw para sa ating dakilang hari. Amen? Amen. 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 Woo! Glory to Hallelujah! God. Glory to Amen. Christ Jesus. Woo! Halina mga kapatid!
sandaigdigan, dapat ipag-iwan. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya dito'y oras natin upang purihin siya. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipag-iwan. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya dito'y oras natin upang purihin siya. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Glory to God. Sige po, sumayaw! Halina mga kapatid! Halina mga kapatid, Narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipag-iwan. sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin Si El Shaddai, Kaya ito'y oras natin upang purihin siya. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. karapat-dapat kang Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to Amen. God. Glory to Glory to Christ God. Jesus. Amen. Amen. Diba? Amen. Tunay nga na napakasarap sa piling ng ating Diyos. Diba? Amen. 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 Diba? Kaya dapat huwag tayong mawawala sa Kanya. Lagi tayong umasa sa Kanya dahil Siya ang ating Diyos. Siya lamang ang nag-iisang ating gabay at tagumpay sa ating buhay. Amen. Yes, oh God. Oh, hallelujah. We worship you, oh God. We will always praise you, oh Lord. Sa Mateo 22 verse 37, Jesus said, "Thou shalt love the Lord thy God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Amen. Amen. Yes, O Lord God. We will always praise you, O Lord, our God, with all our heart, and we will glorify your name forever. Oh, hallelujah, Lord. You are my God, my Yahweh El Shaddai. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We give you thanks. We give you honor, oh God. Oh, hallelujah.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli sa sa hapong ito, Diyos, narito po kami, nagkakatipon sa lugar na inilaan mo upang ikaw ay aming katagpuin, O Diyos. At buong puso, Amang, kaming nagagalak na dumating na naman ang sandali po nito. Nasa dako po ito, Diyos, ikaw ay aming makakasama, makakapiling ayon sa iyong pangako, na saan man may 2-3 nagkatipon sa iyong pangalan, ay naroroon ka sa kalagitnaan. Kagalakan ng puso namin, dakilang Diyos, na sa dako nito ikaw ay aming papurihan at sambahin. Kagalakan ng puso po namin ang iyong mga salita ay mapakinggan sa hapon pong ito. Kaya madalangin po namin, kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, na ang mga pagtuturo mo, O Diyos, at pagtutuwid sa buhay po namin ay aming maunawaan, Panginoong Jesucristo, sa pangitan ng mga salita mo ang aming pakikinggan. Patuloy amang hinihiling po namin, O Diyos, na ang liwanag na nagmumula po sa iyo ay patuloy maging liwanag, O Diyos, na taglayin ng bawat isa po sa amin. Kaya Ama, sa hapon pong ito kami dumadalangin, patuloy kang mangusap sa iyong mga anak na nagmimiting makasunod sa iyong banal na kalooban. At hinihiling ko, dakilang Ama, ipagkaloob mo sa hapon pong ito anuman ang kanilang kahilingan. Ang mabubuting bagay, O Diyos, na iyong ipinangako para sa aming ikabubuti ay dalangin namin, Ama, padaluin mo sa buhay ng bawat isang lumalapit sa iyo sa mga sandaling ito, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito doon, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aming espiritu. Si Kristo'y narito na, halina na iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito doon, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwing
Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 21, simula mga talata 23 hanggang sa susunod na talata. Pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya ay tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi nyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gagawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos. Ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan ay tanging sa Kanya lamang ngayon at kailanman. Amen. Yan, handa na kayo makinig. Sige, ang lahat ng handa pwede nang maupo. Glory to God. Hallelujah. Mapagpalang hapon sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang alisday. Dito na naman tayo sa kanyang banal na gawain. Amen? Yan na kung saan ito po isang gawain na kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen? Na tayo po ay maglaan ng oras, panahon para sa ating Diyos. Na kung saan, sa kabila na kung saan tayo pinagpala ng Diyos. Ang sabi nga, ito yung inyong araw ng pamamahingha na dapat yung ilaan para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Dito sa gospel po natin mga kapatid, mayroon po ditong ginagawa ang Panginoong Jesus at siya po nung sandali na yan ay pumasok sa templo. At nagturo yung ating Panginoong Hesukristo, nagtuturo ang ating Panginoong Jesus. Subalit nung nagtuturo ang ating Panginoong Hesukristo, dumating pong itong mga saserdote at ang mga matatanda ng bayan nung sandali na yan, at ang ating Panginoong Hesukristo ay kanilang tinatanong. At ang tanging katanungan nila ay sabi po, ano ang karapatan mo na gumawa ng mga yan? Sino nagbigay sa iyo ng karapatan? Ano? Ayun ang tanong po nila sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit yun ang kanilang tinanong sa ating Panginoong Jesus? Ano ba nung sandali na yun ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo? Ano kaya ang idinudulot ng mga ginagawa ng Panginoong Jesus nung sandali pong iyon? Amen? Na kung saan mga kapatid, para sa atin minsan, kapag may ginagawang isang tao at yung ginagawa niya nakikita naman natin hindi nakakasama, amen, nakakasama kanino man, di po ba minsan nagpapasalamat pa tayo? Na kung saan ay, salamat naman, mayroong mga kagaya niya na nakakagawa ng ganong maganda, mabuti, di po ba? Subalit dito po mga kapatid sa ating Panginoon, minsan nagtatanong po tayo na kung saan ay, ano ba karapatan mo para gawin iyan? Kasi minsan ay nangyayari ito kapag wala tayo sa tamang katatayuan para gawin ito. Amen? Na tila bagay makikita po natin ay tinatanong minsan, anong karapatan mo para bagang hindi ka karapat dapat na paniwalaan? Ano? Diba? Na yun ang ating Panginoong Hesukristo nung sandali po na yan. Minsan yung katanungan na yan ay dumarating kapag wala tayo sa tamang lugar. Amen? Para gawin po yung bagay pong iyan.
Ang sandali na yan, ang ating Panginoon ay nasa templo, ang ating Panginoong Jesucristo. At alam naman natin, ang tanging naririyan dapat ay ang mga saserdote. Amen. Kung meron na nangangaral diyan ay ang mga saserdote, mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nung sandali po na yan, maari yun ang kanilang tanong sa ating Panginoong Jesucristo na tila bagay ang ating Panginoon. Minsan kaya tinatanong tayo ng ganito kasi lumalabas na para ba tayo nang hihimasok. Nakikialam minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun maari ang isa sa mga dahilan mga kapatid sa ating Jesucristo. Minsan naman tinatanong po natin, ba't mo ginagawa iyan? Kasi nakikita natin hindi maganda, di po ba? Pero pag mabuti, alam naman natin, hinahayaan naman natin. Pero may mga mabuting mga ginagawa minsan ng tao na pinakikialaman din natin dahil inggit lang. Amen. Di po ba? Dahil yung hindi natin magawa, nagagawa nila, na tila baga minsan nayayabangan tayo, pero hindi lang natin talaga kinikilala na kung saan ay hindi lang natin talaga kaya nagagawin yung ginagawa nilang kabutihan. Amen? Kaya minsan marami po na kung saan ay mga katanungan na nalilika, nabubuo mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit dito po, nung sandali po na yan ay alam natin ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus ay hindi masama, kundi nakakabuti para sa lahat. Kaya pinakikinggan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maraming sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo dahil alam po natin na kung saan nakikita sa Kanya ng mga tao nung sandali na yan na sa Kanyang pagtuturo na ituturo niya yung nararapat ituro ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang tugon ng Panginoon dito po sa mga tao pong ito, sa katanungan na yon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo din muna tatanungin ko kayo. Kapag sinagot nyo yung katanungan ko, edi sasagutin ko rin yung tanong ninyo. Amen? Parang sinasabi ng ating Panginoon sa mga taong nito, alin ba ang tama? Sundin ang tao o sundin ang Diyos? Hindi po ba? Kaya sa pangitan ng tanong ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Jesucristo ng sandali na yan, tatanungin ko kayo at itong katanungan ng Panginoong Hesus, kanino galing ang karapatan ni Juan Bautista? Amen. Para magturo, mangaral at magbautismo. Yun ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, yun ba ay karapatan mula sa tao o mula sa Diyos? Kasi kung karapatan iyon mula sa tao, huwag niyong sundin. Amen? Pero kung karapatan iyon na ang Diyos ang nagbigay ng karapatan, dapat niyo lang sundin. Dapat niyo siyang pakinggan, dapat niyo siyang paniwalaan. Yun ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo na alam po natin, kapag sinabi nilang galing sa Diyos, alam nila kung anong sasabihin ng Panginoong Hesus. Sasabihin ng Panginoon, ba't hindi nyo pinaniwalaan? Amen. Bakit nga naman hindi nila? Pero sa totoo lang, hindi nila pinaniwalaan si Juan Bautista. Bakit nila hindi pinaniwalaan si Juan Bautista? Kasi po, mayroon po silang katuruan. Amen. Meron silang katuruan na yung katuruan pong ito, yun ang kanilang kinikilala na galing sa Diyos. Amen. Kaya hindi nila kinikilala yung katuruan ni Juan Bautista. At ano yung katuruan na kinikilala ng mga taong itong lumapit sa ating Panginoong Kristo, na kinikilala nila, yun ang katuruan na galing sa Diyos. Ito po yung katuruan na kanilang minana kay Moises. Amen. At ano yung katuruan na yan? Isang katuruan na ang tanging paraan para ang taong makasalanan ay malinis sa kanyang kasalanan at mapatawad sa kanyang kasalanan ay kinakailangan maghandog ng hayop para sa kasalanan. Amen? Yun ang kanilang katuruan, mga kapatid, na ang tao po ay magiging matuwid lang sa paningin ng Diyos, magkakaroon lang ng kapatawaran ang kanyang nagawang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ayon doon sa katuruan noon ni Moises. Amen. Na minana po nila at pinaniwalaan nila, dala-dala po nila hanggang sa mga sandali po na yon na ang tao po kinakailangan taon-taon. Amen. May panahon na kung saan kinakailangan ang mga taong ito
maghahandog kay Yahweh para sa kanilang kasalanan, na ang kasalanan na kanilang nagawa ay mapatawad ng Diyos. Amen? Mapatawad ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maalala ko po yung minsan may na-encounter yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Ang sabi doon, ayon sa kautusan ni Moises, sa batas ni Moises, ang babaeng tulad niyang nahuli sa pangangalo niya ay kinakailangan batuhin hanggang sa mamatay. Amen? Kaya ayon sa batas ni Moises, walang magkakasala basta hindi lang mahuli. Amen. Di po ba? Kinakailangan, doon lang mga kapatid. Kaya diyan po natin makita, sabi nga po, ang sino mang mahuli na gumagawa niyan ayon sa batas ni Moises ay nagkakasala at dapat parusahan. Kaya sabi ko kung maingat lang. Amen. Hindi ka talaga lalabas na makasalanan. Di ba? Pero alam po natin mga kapatid, na sa Diyos wala tayong maililihim. Nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Yun ang kanilang katuruan. Na nung sandali pong iyan, nung dumating si Juan Bautista, iba naman ang dala ni Juan Bautista. Ano ang dala ni Juan Bautista mga kapatid? Saan galing yung karapatan ni Juan Bautista para na kung saan mangaral nung sandali na yan at magturo o magbautismo nung panahon po na siya po ay gumaganap ng kalooban na ito ng ating Diyos. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, nung dalawin po ni Maria ang kanyang ina, si Juan Bautista ay napuspos ng banal na Espiritu. Amen. Napuspos siya ng banal na Espiritu. At nung dumating po yung oras na siya'y gagamitin ng Diyos, ang sabi po dito, sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 3, talata po ay 2, sina Anas at Caiphas naman ang mga punong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawari ng Diyos. Wika niya. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Saan galing yung karapatan ni Juan Bautista para gawin yung mga bagay na iyan? Na kung saan ayaw kilanlin ng mga taong ito na galing iyon sa Diyos. Ang sabi po, dumating kay Juan Bautista ang salita ng Diyos. Amen. Kung dumating kay Juan Bautista ang salita po ng Diyos, yung karapatan para mangaral nung sandali na yan ay galing sa Diyos. Kung mayroon ipinapangaral si Juan Bautista nung panahong iyan, walang iba kundi yung salitang tinanggap niya galing sa Diyos. Amen? At ano yung salita na ito mga kapatid? Sinasabi po dyan, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Amen? Pagsisihan. Doon sa batas na kanilang sinusunod, wala namang sinasabing pagsisihan, kundi basta mag-alay lang kayo. Amen? Para sa inyong kasalanan. Kung hindi ka nahuhuli, hindi ka kinakailangan mag-alay. Mag-alay. Ito yung kanilang ginagawa taon-taon. Pero binago ni Juan Bautista, na ang sabi ni Juan Bautista, para niyang sinasabi, hindi yan ang kinakailangan niyong gawin para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kundi ito ang gusto niyang gawin ninyo. Ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan. Aminin ninyo ang inyong mga ginagawang kasalanan. Amen. Ang sabi din naman sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 1, talata 9, kung ipapahayag ng ating labi ang ating mga pagkakasala, makakaasa tayo na tayo'y patatawari ng Diyos. Amen? Maalala ko yung kwento ni Brother Mike, di ba? Na yung may nahuling nagnanakaw doon sa kanyang construction.
di ba, nung sa kanyang developer si Brother Mike, di po ba, na yung mga gas doon ng mga bulldozer niya ay ninanakaw, nauubos, nahuli ng pulis yung mga magnanakaw. Nung mahuli ng pulis, tinawagan si Brother Mike. Ang sabi kay Brother Mike, nahuli namin yung mga nagnanakaw doon sa iyong mga dinidevelop na lupa, nagnanakaw ng mga gas ng mga, di ba? Nung tawagan si Brother Mike, kinausap ni Brother Mike. Sino yung mga yan? Yung isa, kinausap ni Brother Mike. Ang sabi kay Brother Mike, ang sabi ni Brother Mike, nagnakaw ka ba? Opo, Brother Mike, patawarin mo ako. Okay. Sabi niya sa pulis, pakawalan nyo na yan. Nung kausapin yung isa, tanong Brother Mike, nagnakaw ka ba talaga? Totoo ba yun? Sinasabi ng mga pulis, opo, Brother Mike, patawarin niyo ako. Sabi niya sa pulis, pauwiin niyo na yan. Diba? Yung isa nung tanungin, ang sabi po nung isa, sabi ng pulis, nagnakaw ka. Totoo ba yun? Sabi niya, hindi po. Diba? Hindi po ako nagnakaw, Brother Mike. Sabi ni Brother Mike, bahala na kayo dyan. Sabi sa pulis, kayo nakahuli niyan eh. Diba? Paano niya patatawarin iyon? Wala namang kasalanan. Di po ba? Doon, yung mga tao na yun nakahuli na sa may ginawa, di doon sa makipag-ayos. Diba? Pero kung sinabi niya lang kay Brother Mike, nagnakaw ako, nagkamali ako, nagkasala ako, patawarin mo ako, di wala ng kaso. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kailangan, ito po yung ipinangangaral ni Juan Bautista, mga kapatid, na kung saan para ang tao maging matuwid, malinis sa kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos, kinakailangan aminin niya. Ipahayag niya yung kanyang nagawang pagkakasala nung sandali po na yon. Bangga na bangga doon sa katuruan nila na kung saan hindi mo na kinakailangan basta maghandog ka lang. Amen? Yun ang matuwid para sa kanila, nagiging matuwid ang tao sa panitan ng ganon. Pero dito, iniiba po ni Juan Bautista. Amen? At yung katuruan na yon mismo ay galing sa Diyos. Salita na dumating sa buhay ni Juan Bautista. Purihin po natin ang ating Panginoon. Mayroon pong sinasabi po si San Pablo dito po sa sulat niya po, sa aklat po na sulat ni Pablo sa aklat ng Roma, Kabanata 1. Pakinggan po natin ito. Kung anong ibig sabihin po ng tinatawag na bautismo. Ang sabi po, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo'y na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Anong ipinapakita po? Ang bautismo po ay paglilibing. Amen. Narinig niyo ba kanina may sinabi si Father? Ilang tulog na lang, dapat mamatay na tayo sa ego natin? Amen? Dahil kinakailangan maisilang sa atin si Kristo, na yung buhay meron si Kristo, dapat yun ang taglayinan natin. Amen? Kaya ipinapakita dito ni Pablo na ang binyag po ay paglilibing. Na sa lumang tipan, may pinapatay. Ang pinapatay po ay hayop para sa kasalanan. Pero sa pangangaral po ni Juan Bautista, sinasabi ni Juan Bautista, pabautismo kayo, parang sinasabi ni Juan Bautista ng sandalian, kinakailangan mayroong ilibing, mayroong dapat mamatay. Amen? At ano yung dapat mamatay, mga kapatid? Yung kasalanan. Amen? Yung kasalanan na siyang nabubuhay sa atin. Na dapat mamatay nang sa ganun, mga kapatid, yung buhay meron kay Kristo ang siyang buhay na muling taglayin natin.
Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya kanina, ang sabi ni Father, di ba sabi ni Father, maraming dapat mamatay sa buhay natin. Amen? Yung mga pride po na yan, na kinakailangan mawala na po iyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung sinasabi po ni Juan Bautista. Hindi dapat yung hayop ang mamatay para kayo maging matuwid sa paningin ng Diyos, kundi yung kasalanan na naghahari sa inyo. Yung kasalanan na siyang nananahan sa atin, tulad ng sinabi ni San Pablo. Amen? Na hindi nga nagagawa yung mabuti, mga kapatid, dahil sa kasalanan na kung saan ay nananahan sa Kanya. Kaya kinakailangan patayin natin po yung kasalanan na yan sa pamamagitan ng kung saan paggawa ng mabuti ayon sa kalooban ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri sa Diyos. Hallelujah. Ngayon po mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, dito po tinatanong nila ang Panginoong Jesus kung anong karapatan ng Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin ito. Saan galing ang karapatan ng ating Panginoon? Dito po, sinabi ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay binyagan ni Juan Bautista, bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. At ayon sa aklat ng mga gawa, sa hinirang ng Diyos, pinagkalooban ng Espiritu Santo, tanda ng pagkahirang sa kanya ng Diyos. Amen? Nasa ang hinirang ng Diyos, binigyan ng karapatan, para na kung saan ay magiging tagapagligtas po natin lahat. Ang ating Panginoong Jesucristo, nasa templo nung oras po na yan. Nung siya po ay nagtuturo, nasa templo ang ating Panginoong Jesucristo. Tinatanong nila, anong karapatan mo? Kasi bakit? Mga saserdote dapat ang nandoon, nagtuturo. Nung ang Panginoong Jesus ay natagpuan ng kanyang ina't ama sa templo. Amen. Nung nawala ang Panginoong Jesus, hinanap ng kanyang ama't ina, natagpuan nung bumalik sila sa Jerusalem, ay natagpuan nila si Jesus ando doon sa loob ng templo. Anong may salita ang Panginoong Jesucristo sa kanyang magulang, sa kanyang ama't ina? Bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na ako'y dapat nasa tahanan ng aking ama? Tapos sasabihin mo, anong karapatan mo manghimasok dito? Itahanan to ng tatay ko eh. Amen? Tahanan ito ng aking ama, tong templong ito. Kung ako'y anak, mas may karapatan siguro ako, hindi lang masabi sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Dito po, mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, tingnan po natin, nung sandali pong iyan, yung mga tao po sa lumang tipan na itong sinasabi po natin na binabago ni Juan Bautista yung tungkol sa pagiging matuwid sa paningin ng Diyos na kung saan para sa lumang tipan na kanilang pinanghahawakan, kinakailangan mag-alay. Amen. Dito po sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ando doon pa rin yung tinatawag na paghahandog na yon, paniniwala po nila. Pero buksan po natin ang ating pananaw. Yung paghahandog ng hayop, nung panahon po na yan, ay nakakapagdulot ng kabutihan sa tao. Kaya nila ginagawa iyon. Amen. Nagdudulot iyon ng kabutihan sa tao. At anong idinudulot na kabutihan noon sa tao, mga kapatid? Tinatanaw po nila na nagiging matuwid sila sa pamamagitan ng buhay ng hayop na iniaalay para sa kasalanan. Amen? Nagiging matuwid sila sa harapan ng Diyos dahil po doon, mga kapatid. Pero ang katotohanan, hindi naman talaga nakakapawi iyon ng kasalanan. Kaya taon-taon nga inaalala po iyon, taon-taon ginagawa po iyon bilang pag-alaala na sila'y makasalanan. Amen. Ngayon po, kung yung paghahandog na iyon ng hayop para po sa kasalanan ng tao ay tila baga ay nakapagdudulot ng kabutihan sa tao sa pamamagitan na natatanaw ng tao, pinaniniwalaan nila na nagiging matuwid sila sa paningin sa harapan ng ating Diyos. Ngayon dito po, itinuturo ng Panginoong Jesucristo kung paano maging matuwid sa harapan ng Diyos. At ang pagiging matuwid sa harapan po ng Diyos ay hindi masusumpungan, hindi natin makakamtan sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng isang hayop para sa atin.
Kundi ang pinapakita dito ng Jesucristo ay sa pamamagitan ng pag-aalay natin ng ating buhay para gawin ang mabuti sa kapwa natin. Purihin po natin ang ating Panginoon na ginagawa po yan ng ating Jesucristo, na yung mga pangangaral ng ating Jesucristo nung sandali po na yan, ang sabi ng mga taong nakakapakinig sa Kanya, may kapangyarihan. May kapangyarihan. Pag sinabing may kapangyarihan, kapatid, may nadarama sila kapag ang Panginoong Hesus ay nagtuturo. Amen. May nadarama po sila, mga kapatid. At alam po natin na ang ating Jesucristo, kasi makikita po natin kung anong ipinangangaral ng Panginoong Hesus, isinasabuhay niya. Ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi ng Panginoong Jesucristo, mahalin mo ang kapwa mo, ginagawa ng Panginoong Hesus. Itong mga tao pong ito na nagtatanong sa Panginoong Jesucristo, hindi sila nakikitungo sa mga makasalanan. Amen. Kaya kapag nakita nila ang Panginoong Jesucristo, nakikihalo sa mga makasalanan, nakikisalo sa mga makasalanan, malaking katanungan para sa kanila po yon. Sabi niya, matuwid siya. Sabi niya, lingkod siya. Sabi niya, banal siya. Ba't nakikihalo siya sa makasalanan? Na hindi karapat-dapat yun para sa isang taong nagsasabing, matuwid siya. Amen? Pero ang ating Jesucristo, ipinapakita niya sa bawat isa na kung saan yung utos na mahalin mo ang iyong kapwa ay isang utos na kung saan magagawa mo lang kung wala kang itinatangi. Amen. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kaya ang ating Jesucristo, inaabot niya yung mga taong iyon. Inaabot ng ating Jesucristo na kung saan ito yung pagiging matuwid. Para sa ating Jesucristo, itinuturo niya, ang pagiging matuwid ay hindi sa pagitan ng pag-aalay ng isang hayop ng kanyang buhay para sa atin. Kundi ang pagiging matuwid ay ang pag-aalay mo ng buhay mo para sa iyong kapwa. Para gawin kung ano ang mabuti para sa iyong kapwa. Amen. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan ang bawat isa po sa atin, kung ito ang pagiging matuwid sa paningin po ng Diyos, ang ating buhay ay kinakailangan magiging handog. Amen. Kung hindi yung hayop ang dapat magiging handog para kung saan tayo maging matuwid, kundi ang ating buhay mismo ang dapat magiging handog. Amen. Ipagkakait mo ba yan? Ha? Siguro hindi mo yan ipagkakait. Amen. Siguro mga kapatid, kung yan ang kinakailangan nating gawin para na kung saan maging ganito tayo sa paningin po ng Diyos, bakit hindi? Amen? Ba't natin hindi gawin po yan? Amen? Kasi alam po naman natin, hindi iyan para sa kapakanan lang ng iba, kundi mismo para iyan sa kapakanan po natin sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya kung bubuksan natin ang ating pananaw, sabi ko nga, di ba, nung nakaraan, Christmas party ninyo, ang bawat isa sa atin, regalo. Kung ang bawat isa sa atin regalo, hindi tuwing December lang ang Pasko, kundi araw-araw Pasko. Amen? Na kung saan, karapat dapat lang, mangyayari lang iyan kung handa natin ihandog ang ating sarili sa isa't isa. Amen? Dahil yan din naman ang utos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi niya, sa ganito natin mapapatunayan ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Jesucristo ang kanyang buhay niya para sa atin. Amen? Kaya dapat nyo rin ialay ang buhay nyo para sa mga kapatid. Amen? Kaya kahit anong ginagawa sa iyo ng kapwa mo na yan, isa lang masasabi mo, kung hindi lang kita mahal. Amen? Kasi yun lang ang pwede mong ibigay. Amen? Para na kung saan mga kapatid, yung pagmamahal na iyon, para na maibigay mo at magawa ang mabuti para po sa Kanya. Yun lang ang tanging susi. Amen? Na ang sabi, kung ito ang nagiging susi para magawa sa atin ni Kristo ang mabuti,
yung pag-ibig din na yan ang taglayin mo sa puso mo. Amen. Para magawa mo ang mabuti sa iyong kapwa. Amen. Sabi ni Father kanina, ilang tulog na lang, dapat mamatay na yung dapat mamatay dyan para maisilang na si Kristo diyan. Amen. Nang yung buhay meron si Kristo puno ng pag-ibig, ang siyang pumuno sa bawat isa po sa atin. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin, panandalian ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Sige po, pakinggan natin ang mensahe sa awitin pong ito. Tingnan mo ang buhay na binigay sa iyo ng Panginoong Jesus. You clothe me. Hallelujah. My son. Paano ka binihisan ng Panginoon mula sa pagiging makasalanan? I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. I'll
nakikita ng Diyos yung mga pagpapagal nyo rito. Nakikita ng Diyos yung mga pagtitiis ninyo. Alang-alang sa pagmamahal, meron kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Alang-alang sa mga mithiin ninyo na kabutihan para sa kanilang ikabubuti. Huwag kayo mapagod. Patuloy niyong hingin sa Diyos ang kalakasan. Huwag kayong magsawang pangarapin ang mabuting iyan para sa kanila. Nakikita iyan ng Diyos. Hindi niya iyan babaliwalain. Darating ang takdang panahon. Hindi ka man magantihan ng sino pa man. Darating ang takdang panahon, ang Diyos ang kikilos para sa iyo. Huwag kang bumitaw sa Panginoon. Huwag kang magsawang magmahal para sa kanila. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang daan o Diyos ng pagmamahal na tinahak ng aming Penso Kristo sa daigdig po na ito ay daan na nais naming lakaran. Nasa pagitan ng buhay, meron po kami, Panginoong Hesus. Ang pagmamahal pong iyan, Panginoong Hesus Kristo, na nais mo ipadama sa lahat ng tao sa daigdig na to, ay may ipadama namin araw-araw sa mga taong makakasalamuha po namin. Panginoong Hesus, dalangin namin, huwag mo kaming iiwan. Huwag mo kaming iiwan. Huwag mo kaming pababayaan. Ang kamay mong higit naming kailangan araw-araw. Kaya ang kamay na yan, Panginoong Hesus, hinihiling namin, nawa, hindi lang Diyos sa pagkapako sa krus, ang kabutihang idinulot niyan sa amin, kundi araw-araw, Lord, dalangin namin ang kamay na yan, ilan mo sa amin. Dakilang Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming pakikibaka sa lugar nito, wala kaming ibang pinanghahawakan at sinasandalan, kundi ang pangako at pagmamahal mo, Panginoong Hesus. Kaya, Panginoong Hesus, dalangin po namin sa dakong ito, samahan mo kami. Samahan mo kami, Panginoong Hesus. Tanglawan mo kami ng iyong liwanag at patuloy, Panginoong Hesukristo, na sa dako pong ito, Diyos, dinggin mo ang aming mga dalangin. Habang kami sa bansang ito, Diyos, patuloy nakikibaka, dinggin mo ang aming mga dalangin. Dahil ang tanging tulong galing sa iyo, ang siya lamang tulong na sasapat sa oras ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon. Balutin mo kami ng banal mong dugo, Panginoong Hesukristo, at patuloy amang lukuban ng iyong banal na Espiritu. Salamat, dakilang El Shaddai. Salamat po. Lagay mo patuloy sa kamay ng aking mga kapatid ang mabubuting bagay na kailangan nila ng kanilang mga mahal sa buhay. At dalangin ko po, Ama, simitan mga kamay na yan, patuloy mong pagpalain ang lahat ng kanilang gagawin. Dalangin ko, Diyos, patuloy silang mahalin ng kanilang mga pinaglilingkuran sa bansang ito, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin ang Panginoon. Sige po, taas din natin ang ating mga prayer requests. Ama naming nasa langit, narito po ang aming mga kahilingan ngayon. Aming dalangin na mga kahilingan na to, dakilang El Shaddai, ay abutin mo po yung pagpalang kamay.
At buhat sa puso mong mahabagin at kayamanan mong hindi nauubos, hinihiling namin dakilang Diyos, padaluin mo ang lahat na ito sa buhay po namin at sa aming mga mahal sa buhay. Ama, biyayaan mo kami lahat sa bansang ito ng magandang kalusugan at patuloy na kalakasan, dakilang El Shaddai. Salamat o Diyos sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ng ating buhay at makapangyarihan Diyos. Amen. Salamat po sa inyong lahat. God bless you po. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang biyaya. Salamat, ibinigay niya si Yesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang biyaya. Salamat, ibinigay niya si Yesu Kristo. At iyon ang mahinay na lakas, ang tuka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At iyon ang mahinay na lakas, ang tuka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Manatiling nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyang makapangyarihan. Nakapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka madaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaong matasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sangdako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masakta ng mga pahamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpente at leyong mababagas. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan.
Sila'y bibigyan ko't gaganimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtas. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring padala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Monday and see you tomorrow and sa December 25 and 26 sa Saikung po tayo. Amen. Sacred Heart Church.